Be still, my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways, He leads to a joyful land. Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as He has the past. Thy hope, thy confidence, let nothing take. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and wind still know His voice who ruled while He dwelt below. Be still, my soul, the hour is hastening on, when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. Mayong gabi mga kauturan. Welcome back sa aton nga nightly presentation, Choose Life and Good Health 2, Gospel on Health presentations. And I hope nga tanan kita nakabaton sang blessing out of this series. Kag kabay pa mga kauturan nga sa gihapon i-share naton ini sa aton nga mga friends. We are about to finish these presentations, this series. So I hope nga aton mga kauturan nga i-grab ini opportunity nga may ara pa kita nga kaangay sini nga programa and share it to others as well. So thank you so much mga kauturan sa inyong pagsunod. Subong nga gabi nga aton nga pagatun-an the need for integrity. Now, dalon ko kamo sa isa ka istorya sa panahon nga ang Israel nagpili sang hari. Kag nabala nato ng istorya mga utod sa Bulan Kasulatan nga ang mga Israelinhon pagkatapos nga nagdemand sila sang hari, si Saul amo ang pili sang Ginoo para sa iyang mga katawhan. Ang istorya nagpadayon nga sa diin ang
leadership ni Saul nangin hindi maayo sa Israel. Kagang Diyos nagplano nga magbutang sang isa nga magabulos sa iya, no? In the name of David. Kag gin-anoint si David, mga kauturan ni Samuel, kag si Saul samtang nagadugay niya leadership sa Israel, lain ang iyang style of leadership. Kag bangod sini nag-abot ang mga kahisa, nag-abot ang mga hindi maayo nga mga kinaiya sa kay Haring Saul, no? Sa bagay mga kauturan nga nag-abot sa punto nga sang si David napatay niya si Goliath, didto pagid nagdugang ang kaakig, ang pagdumot, ang kahisa ni Saul sa iya. Sa bagay mga kauturan nga instead nga si Saul mag-focus sang iya nga leadership, mag-focus sa pag-lead out sang iya nga nasyon, ang iyang focus mga utod naguba bangod sa iya nga kahisa sa kay David. Bangod sini mga kauturan, makita naton kung daw ano ang pagpaninguha ni David nga maglikaw sa kay Saul, no? Kag bangod sini si David nga nagapalagyo, si Saul man sige man ang iya nga paglagas sa kay David. Sa bagay, ang istorya sa unang Samuel 24:2, nagasiling nga si Saul nagpili sang kapin sa mga 2,000, no? O 3,000 ka mga chosen men out of Israel nga amo ang magpangita sa kay David, kag patyon siya, no? Pero mga utod, diri nakita naton kung daw ano nga klase may kinaugali si David, no? Samtang aton asuyon ini. Yung naunang Samuel 24, versikulo 4, nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya. Amo na gid ini ang tion nga ginsiling sang Ginoo nga igatugyan niya sa imo ang imo kaaway kag bahala ka na. O kakon ano ang imo gusto nga himuon sa iya. Dayon hinay-hinay nga nagpalapit si David kay Saul, kag ginutod niya ang puntas ang bayo ni Saul nga wala niya mabali. Mga kauturan, sa sadto mga panahon nga ginalagas ni Saul si David naman iya makapalapit sa kay Saul, no? Secretly. Kag kung pwede niya nga himuon nga patyon si Saul, pwede, no? Pero mga kauturan, versikulo 5 nagasiling, pero pagkatapos sadto ginkonsensya si David sa iya nga pag-utod sang punta sang bayo ni Saul, no? Possibly way kabalugit wala natingala lang to si Saul, possibly nga ang utod na niya ang akon bayo man may gisi na ni man. Kag si David, no, sa pihak nga bahin na konsensya siya, hindi siya makatulog sa iyang ginhimo sa kay Saul. Kag bersikulo 6 nagsiling, siya sa iya mga tinawo, kabay pa nga hindi magtugot ang Ginoo nga maghimo ako sing malain sa akon agalon ang pinili sang Ginoo nga hari. Imagine niyo na ang paglantaw, ang pagrespeto ni David sa kay Saul, no? Sa pihak sa itong mga ginhimo nga pagingabot ni Saul sa iya, apang hindi siya makaantos mga kauturan nga ang malain nga ginahimo ni Saul sa iya, balusan niya sang malain man, no? Hindi siya makaantos. Una bes, bangod nga ginarespeto ni David si Saul, bangod si Saul hinaplas sang Ginoo, ginpili sang Ginoo nga hari sang Israel. Versikulo 7, sa sining ginhambal ni David, ginsabdong niya ang iya mga tinawo, kag wala niya sila pag tuguti nga patyon si Saul, no? Now, ini mga kauturan, makita naton ang ehemplo sa ginatawag nga integrity o integridad. Talking about integrity, maghahambal kita ini mga kauturan sang karakter, no? Kung maghambal kita sang karakter, it talks about self-restraint. Ang
paano ka bala magpugong sang imo nga kaugalingon. So, maghambal kita sang pulo nga integridad mga kauturan. Isa ini ka makabig naton nga importante nga kinaiya nga ma-develop ini sa aton nga kabuhi, no? We will study further mga kauturan. Sa naunang Samuel 24, no, nagpadayon sa bersikulo 10 hasta sa 12, nakita mo mismo subong nga adlaw kung paano ka gintugyan sang Ginoo sa akon didto sa sulod sang kuweba. So ginsilingan ako sang iban nga mga tinawo nga patsyon ka. Amo nang ambal ni David sa kay Saul. Pero wala ko ikaw pagpatya, nagsiling ako sa ila nga hindi ko pag-anhon ang akon agalon tungod kay ginpili siya sang Ginoo nga maghari. Kita nyo na? So ginpahibalo ni David si Saul nga ang siya amo ang gisi, no? Nagutod sang iya nga bayo. Kag bangod sini mga kauturan, nagapadayon bersikulo 11, amay tan-awa ang bahin sang imo bayo nga akon ginauyatan. Ipakita ni David, no? Ginutod ko ang punta sang imo bayo pero wala ko ikaw pagpatya. Nagapamatuod ini nga wala ako sing tuyo sa paghalit sa imo o kon sa pagrebelde sa imo, wala ako nakasala sa imo pero ginatinguaan mo ako nga patsyon. Kita mo na? Siling ni David, tan-awa bala ni, amo na ebidensya. Oh. Kay kung gusto, taka patsyon, pwede patsyon. Pero hindi gid ako magpatay sa imo, bangod nga. Hindi ako gusto iya nga maghalit sa imo. Kay ti, balaan ko nga ikaw hinaplas ng Diyos. Versikulo 12, kabay pa nga ang Ginoo, amo ang magahukom sa aton nga duha, kagkabay pa nga balusan niya ikaw sa imo, malain nga ginahimo sa akon, pero ako hindi gid mag-ano sa imo. Nakita naton ina mga kauturan. No? Nagsiling pagid siya, mas matarong ka sa akon. Gintratar ko ikaw sing malain, pero ako, gintratar mo sing maayo. Nakita ninyo mga kauturan? Ang realization ni Saul, pagkatapos nga nakita niya, no? Ang kun ano ginhimo ni David, kag bangod sini mga kauturan siling ni Saul, baw, daw ako ako iya ang makasasala, ikaw ang maayo, no? Bangod nga gintratar mo ako sing maayo sa piyak sa ako malaing ginahimo sa imo. Bersikulo 18, ginpakita mo sa akon subong adlaw ang imo kaayo, gintugyan ako sang Dios sa imo, pero wala mo ako pagpatya. Nakita niyo na ang katahom mga kauturan. With this, mga kauturan, David, his men, leave the presence of Saul. No? Nagpalagyo pagyapon si Saul sa pihak nga tinguhaan ni Saul nga patsyon si David, pero mga utod, may mga madamo nga tsansa si David nga pwede niya halitan ang iya nga ugangan, no? Si Saul. Pero mga kauturan, nabalaan naton nga si David may lain gid ya nga kinaiya sa iya kabuhi. Bersikulo 7 sang naunang Samuel 26. Gani, sang sina mismo nga gabi naglakat si David, si Abishai sa kampo ni Saul, kag nakita nila si Saul nga nagakatulog, nga ang iya bangkaw na tibsok sa duta balapit sa iya uluhan. Si Abner kag ang mga soldado, no, nga nagaupod sa iya, ara man sa iya palibot. Nagsiling si Abishai sa kay David, gintugyan na sang Dios sa imo ang imo kaaway subong nga adlaw, karon tuguti ako nga bunon ko siya sang bangkaw. Patapikon ko siya sa duta sa isal lang kapag buno. Siling ni Abisay, sugua lang bala ko kay akon ni siya nga ilansang sa duta, no? Amo ni mga kauturan. Pero nagsiling si David kay Abisay, hindi siya pagpatya. Kay silutan gid sang Ginoo ang magpatay sa iya pinili nga hari. Kita niyo na nga pagrespeto mga kauturan, no? So makita naton diri mga kauturan kung paano si David nagpakita sang integridad. Kagamoy ini mga utod ang aton nga tun-an sing maidid. Kung paano naton maidlog ini nga mga butang, no? 21 nagasiling,
si Saul, nakasala ako, magbalik ka sa akon David, anak ko, kag hindi ko na ikaw pag-anon liwat, kay wala na ako, wala mo ako pagpatya subong, no? Dabuang ako sa akon nga ginahimo kag pagpakasala. So, diri makita naton mga kauturan kung daw ano ang paginulsol man ni Saul, no? Siya ginahimo nga malain sa kay David. Pero mga utod, nabala nato ng istorya, nga nagabalik ang malain nga balatsyagon pangunahuna ni Saul kag liwat mag-attempt siya sa pagpatay sa kay David. Nagsiling si David sa iya kaugalingon, maabot ang tion nga patyon gid ako ni Saul. Mayo pa nga magpalagyo na lang ako sa duta sang Pilistino agud mauntat ang pagpangita ni Saul sa akon sa Israel. Now, diri naton makita mga utod nga sa pihak sini si David nagtinguha nga magano siya, maglikaw, no? So asuyon naton ini mga kauturan. Now, sa balang kasulatan, sa bag-o nga katipan, makita naton mga utod kung paano ang Dios naghambal sa aton, no? Kaangay sang ginhimo ni David sa kay Saul. No? Siling sang Ginoo, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you. Amo ini mga kauturan ang laygay sa aton, no? Nga dapat higugmaon tang aton kaaway, pakamayon ta yadto mga nagapakamalaot sa aton, himuan ta sing maayo yadto mga nagahimo sang malain sa aton, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your fathers or of your Father in heaven. Nakita nyo na, ipangamuyo ni mga tao nga nagahambal sang mga malaot batok sa aton, nagahingabot sa aton, agud kuno nga kita mangin inanak sang aton amay ngayara sa langit. For He makes His sun rise on evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So para rihas nga ginatratar. Siling sang Ginoo, ginahigugma ko kamo, nga mga matarong, ginahigugma ko man ini mga makasasala, para rihas kamo sa akon mga mata. So amo ini nga kinahanglan nga himuon nyo man, no? Palanggaon nyo man ini mga tao nga mga malaot nga ini. For if you love those who love you, what reward have you? You do not even, no? You do, do not even the tax collector do the same, no? Ini balang mga tax collector, mga kasasala ang mga tao, nagaygugma, parehas man. Halimbawa, kung magigugma ka sang tao nga nagaygugma sa amo, ganay mo man asang iban, no? And if you greet the brethren only, what do you do more than others? So, do not even the tax collector do so, no? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. So, makita natin diri mga kauturan, no? Integrity is also an essential factor in the prescription for the vital and exuberant celebration of health. Kunami ang aton balatsyagon sa aton nga kapariho sa pihak nga ila ginahimo sa aton malain, sa aton kaugalingon mismo wala sing impact sa aton nga health ina, no? Makatulog kita iya, ti wala man kuya sing problema sa iya, siya may problema sa akon. Pero mga kauturan, dumdumo nato, amo ni gani nga kung paano kita mag-deal sang isa ka butang, sang isa ka problema, nagadepende ina sa aton nga mga personal, sang aton mga characteristics nga sa aton kaugalingon. So amoy ni mga utod, ang integridad isa ka factor nga makabulig, no? Agud nga ang aton nga health ma-maintain kunami ang aton nga integrity. Now mamangkot kita, ano ining integrity mga kauturan, no? Integrity, it is harmony in the life between theory and practice. Sa aton pa may harmoniya kuno ini sa aton kabuhi, sa tunga sang aton nga mga ginapanghuna-huna sa aton nga mga teorya, no? Sa aton nga konsepto naton kag sa aton mga ginahimo, no? It's the transparency and trustworthiness
that should characterize our every action. Kung sa aton pa, magamba kita sa integridad, dapat amo ginaiya ang klaro nga makitaan sang tawo sang sa tunga sang imo ginahambal kag sang imo mga ginahimo, no? Kung inaabalang nagasuno ang imo ginahambal sa imo ginahimo, amo nang ginatawag nga integrity. Now, ano pa gid ang integrity? Siling ni John Maxwell, integrity is deciding to integrate my heart's value into my daily actions. No, amo na ang integrity. Deciding to integrate angot ang akong tagipusoon, no? Ang mga values ini sa akon adlaw-adlaw nga ginahimo. Now, a person of integrity is validated by their words and their deeds. Kung sa aton pa, kung may ara ikaw nga integridad nga klase sang tawo, ina ma-validate, no, mapamatud-an sa aton nga mga pulong kag sa aton mga ginahimo, no? If we are pure in heart, we can be pure in action. Kung ano ang aton tagipusoon, kung putli aton tagipusoon, mga kauturan, makita man ina sa kaputli sang aton nga tagipusoon, no? So diri makita naton mga kauturan nga ang integrity is making my daily action, no, line, no, sa akon nga values sa akong nga tagipusoon. So diri mga utod, makita naton nga ang integrity provides me with protection. Kanami gid. Kung halungan ta kung anong aton ginahambal, ano kaginang ginahambal, suno man, no, nagasuno, makitaan sa aton mga ginahimo, mga kauturan, makahatag ina sa akon sang proteksyon. Makahatag ina sa aton sang proteksyon, no? Salmo 25:21 nagasiling, may integrity and uprightness protect me because my hope is in you. May integrity and uprightness protect me. Amo na yung nagaproteher gali sa aton. Kay nga aman, kung ang ikaw, ang imo ginahambal, kag kung ang ginahimo nimo, nagasuno sa imo ginahambal, mga kauturan, wala dapat kita sang kulbaan, no? Si Mark Twain naghambal, speaking honestly is better. It takes a lot of stress out of your lives. If you tell the truth, you don't have to remember anything. But if you don't tell the truth, you have to remember what you have said. Oo, Kung naghambal kita sang insakto, kaysa hindi na naton gani pagdumdumon ato kay insakto naman. Pero kung ang imo ginahambal binutig, sigurado gid. Pagkatapos mo nga nagbinutig ka kag ginpa hinumdum ka sang balaan nga espiritu nga imo ginhimo salyop, sigurado gid nga itong mga ginhambal mo liwat-liwaton mo ato sa imo pangunahuna. Kita nato ni mga autor. Ikaduha, integrity provides me with security. Proverbs 10:9, the man of integrity walks securely, but he who takes crooked paths will be found out. Mga kauturan, kung kita, mga tao nga may mga tinindugan, kag insakto ang aton ginahimo mga kauturan, secured kita. May ara kita nga pagsalig, no? Ikatatlo, integrity provides me with guidance, better decision, no? Proverbs 11:3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Kung sa aton pa mga kauturan, kung ang aton nga integridad, no, ara sa aton, amo ini ang magagiya sa aton pakadto sa kaayuhan. Ikaapat, integrity provides me with hope. Job 4:6, anong hambal dira? Is not your fear of God, your confidence, and the integrity of your ways, your hope?
Is not your fear of God your confidence? Kung nagakahadlok bala kita sa Ginoo, amo ina mga kauturan nagahatag sa aton si pagsalig kag kung maintegridad ang aton integridad amo ina ang nagahatag sa aton mga kauturan sing dako nga paglaom. Katahom kun ara ini nga klase sang kinaiya sa aton kabuhi mga utod. Ang pamangkot, how can we become people of integrity? What can I do or change in my life so that I can experience the benefits of integrity and the blessing of God? Ano ako ni muon agud mangin ari ini sa akon ang ginatawag nga integridad. Number 1, ask God to test my heart. Aton nga tugutan nga ang Ginoo amo ang mag-usisa sang aton nga tagipusoon, no? Naunang Kronika 29 versikulo 17, I know, my God, that you test my heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent, and now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Nakita nyo na mga utod, ang Diyos lang gid ang makakita sang kung ano ang ara sa atong tagipusoon. Sa amoy na ang tao, hindi pa na makakita. Pero pwede ni makita mga utod. Sa integridad nga ginahambal, dapat ang aton nga ginahimo nagasuno gid sa aton mga ginahambal. Kag kung ano ang atong ginahambal, nagasuno na sa sulod sang aton tagipusoon. Because out of the abundance of your heart, your mouth speaks. No? Magagawa ina sa aton nga baba. So, mga utod, diri naton makita nga ang Dios amo gid ang may otoridad nga maglantaw sa imo kung ano nga kalidad sang tagipusoon may ara kita kay kun ano ang ara sa aton tagipusoon natural nga magagawa ina sa aton, no? Kag makita ina sa aton mga ginahimo. Kag dumdumon naton mga utod, integrity begins in our heart. Ang integridad nagaumpisa gali ini sa aton tagipusoon. Wala ini nagaumpisa sa iban. Hindi ka mag-expectar nga integridad dito ano sa ila mo maumpisa agod nga ilugon mo, no. You have to start it by yourself. Psalm 26:2, test me, O Lord, and try me, examine my heart and my mind. Tugutan tang Ginoo mga kauturan nga mag-usisa sa aton, no. Now, throughout the Bible, you will find the words honesty, purity, truth, upright, and complete, all translated from the same words, meaning integrity. They are all synonymous. Sa aton pa, kung magambal kita sang honesty, purity, truth, uprightness, para riyas lang na siya sang ginatawag nga integridad. Kung honest ikaw, no? May integridad ka. Kung ikaw mga kauturan putli, no? Ara ka nagatindog sa kamatuoran, no? Insakto ang imo tinindugan, amo nang ginatawag nga integridad, no? Integridad. If therefore we are going to live lives of integrity, we must know what integrity looks like, no? Looks like. Aton tan-awon kung ano nga klase sang integridad may ara kita mga kauturan. Kaduang Timoteo 2:15, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the word of truth. Mga kauturan mo ni, nga kinahanglan hindi kita mahuya, nga aman, tawo kita sang Dios nga paagi sina mga kauturan, makitaan nila ang insakto. No? Ang kamatuoran, makita nila ang insakto nga mga kinaiya sa aton nga kabuhi. Number 3, apply God's Word to your daily activities or work. I-apply naton ang pulong sang Dios sa aton adlaw-adlaw nga mga ginahimo. Salmo 15:1 kag 2, O Lord, who may abide in my tents, who may dwell in thy holy hill, he who walks with integrity and works righteousness and speaks truth in his heart. Siling ni David, sino Ginoo ang pwede maka-star sa imo nga layang-layang? Kag sino ang
istar dito sa imo balaan nga bukid, siling sang balaan kasulatan, he who walks with integrity. Yadto lamang nagalakat sa integridad. Mga utod, walking in integrity means integrating all what God's words say into our daily activities. Amo ini mga kauturan. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. No, hindi lang kita mga kauturan magsagad ka pamati isang pulong. Dapat aton himuon ang pulong, mga utod. Education without application is abortion. So mga kauturan, dapat makitaan gid sa aton nga kabuhi. Ikaapat, remain faithful in spite of circumstances. Kung may integridad kita, regardless kung ano man ang magakatabo sa atong palibot, mangin faithful kita amo nang mga tao nga may ara integridad. I have a word for you today. Don't ever give up. Don't ever give up. Do whatever you can do. Remain faithful, mga kauturan. No? Job was a man who went through an awful lot but remain faithful. Amo ini mga kauturan. Bisan ano magakatabo, in times or amid of pandemic or whatsoever trials nga mag-abot sa aton nga kabuhi, ining butang nga integridad dapat makita gid sa aton kabuhi. Ha? Magpabilin kita mga utod nga matutom sa pihak sini, no? Sa pihak sini. Now, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true as duty. True to duty as a needle to the pool. Men who will stand for the right though the heavens fall. Amo ini mga utod ang kinanglanon sang Dios. Tawo nga nagatindog bisan anuman, tawo nga nagahambal sang insakto, nagatudlo sa insakto nga ngalan sang sala, hindi kay tago-taguon ang sala. Tawo nga magatindog sa kamatuoran bisan pa nga mahulog ang langit. Amo ini mga utod ang kinanglanon naton. Dumdumon naton, integrity is kind of polar opposite of hypocrisy. Nakita niyo na ang opposite sa integrity? Hypocrisy. No? Inabalang nagapakuno-kuno. No? Amo ina ang ginatawag nga opposite sang integrity. Minami kung istorya mga kauturan nga isugid sa inyo. Kag ini istorya, gin-illustrate ini mga kauturan ni George Ludwig, no? Sa iyang Leadership 101 Integrity by Example. Siling diri, a mother once brought her child to him. Ay nang him nga gina-refer diri amo ni si Mahatma Gandhi, no? Asking him to tell the young boy not to eat sugar. Because it was not good for his diet or his developing teeth. So Gandhi replied, I cannot tell him that. But you may bring him back to me after a month. Siling ni sang nanay sa iyabi, Mahatma Gandhi, palihog. Hambala nga akong bata nga hindi magkaon sang asukang sang kalamay. Kaya hindi na maayo sa iya, kag sa iyang ngipon. Pero siling ni Gandhi, hindi ko yung kahimo sina. Budlay na. Pero pabalik ka lang siya after a month. So the mother was angry as Gandhi moved on, brushing her aside. Siling nga, pauli ka lang to, anay. Balik ka lang after a month. So she had traveled some distance and had expected that the mighty leader to support her, no, parents.
or parenting, no? Her parenting. So bangod sini mga kauturan, she had a little recourse, so she left for her home, and 1 month later, she returned, not knowing what to expect. Balik sa isa, tapos sa kabula, nagbalik siya. No? Kag pagbalik niya, the great Gandhi took the small child's hand into his own and knelt down before him and tenderly communicated, "Do not eat sugar, my child. It is not good for you." Then he embraced him and returned the boy to his mother. The mother, grateful but perplexed, queried, nagmangkot siya, "Why didn't you say that a month ago? Tani ginambal mo na sa nagligad pa nga bulan." Well, siling ni Gandhi, "A month ago, I was still eating sugar." Anong gustong balon sini mga utod? Maglaygay, palaygayon si Gandhi, si Mahatma Gandhi, nga hindi magkaon sugar, kag nagkakaon sa sang sugar, ano ina? Ano nga mensahe? Ano nga authority ang imo ihatag sa iya, sa bata, nga maghambal ka nga hindi magkaon sugar, ikaw gakaon sugar? That is integrity. Kung nagakaon ka, kag maglaygay ka nga hindi magkaon, hypocrisy. Kita niyo na mga utod? So, Filipos 2:3 hasta sa 4, "Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each other esteem other better than yourself. Let each of you look not only for his own interest, but also for the interest of others." Mga kauturan, amo ini nga mga pamatasan ang kinahanglan naton, no? Amo ini mga kauturan nga ilugon naton sa kay Ginoong Hesus. Ilugon naton ini nga kinaiyagi kan diri sa balaan kasulatan, kay amo ina ang gusto sang Dios nga ang aton nga ginahimo adlaw-adlaw nagasuno sa kun ano dapat kita nga mga Kristohano. We have to accept the fact that God has given us responsibility to be the salt of the world, to be the light of the world. Kagamo ina mga kauturan nga ang inang kapawa, kag inang asin, nga ginhatag sang Dios sa aton, dapat ma-fulfill naton ina paagi sa aton kabuhi, kag sa aton man nga ginahimo. Mga kauturan, mahimo naton ini paagi kay Kristo lamang. Nabalaan ko nga madamo sing mga struggles kita sa aton nga kabuhi, pero mga utod, dumdumon naton ang ginatawag nga pagtransformar sang aton nga kabuhi. Sanctification process nga ginahambal. Mga kauturan, it is a lifetime process. We have to surrender our weaknesses to God and let God give us power nga mahimo naton ini, no? Amo nang ang testimony ni Paul, "I can do all things through Christ who strengtheneth me." Amo ini nga si Pablo nangin madinalagon bangod gintugyan niya ang iya nga kaugalingon, no? Amo nang ambal niya sa Galacia 2 nga ginlansang siya upod kay Kristo, kag hindi na siya ang nagakabuhi, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa iya. Kag ang karakter ni Kristo amo na makita sa iya, kag amo ina mga kauturan nga may gahom na siya nga maghambal, mahimo ko na ang tanan bangod sa kay Kristo nga naghatag sa akon sing kusog. Kabay pa mga utod nga ang aton nga karakter, ang pagdevelop sang ginatawag nga integridad, nga magtindog kita sa kamatuoran, tubtub gid mga kauturan nga kita ginagamit sang Ginoo, mahimo naton ini suno gid sa plano sang aton nga Ginoo. Ang Dios magpakamaayo sa aton, kabay pa nga buligan kita nga makit-an ina sa aton nga karakter, ang aton mga ginahambal, aton ginahimo. Ang Dios magpakamaayo. Agdahon ko kamo sa isa naman kapangamonyo. Ginoong Dios, salamat gid nga karon nga gabi na isa kami ka oportunidad nga natun-an nga kinahanglan ma-develop sa amon ang integridad.
nga sa amon nga kabuhi, sa amon nga pagpangabuhi bilang mga Kristohano, ma-fulfill namon ang imo katuyuan kung nga agin tawag nimo kami sa kahulipnan sang sala pakadto sining makatilingala nga kapa, because you want us to become salt of this world and the light of this world. And let it be, loving God, that through our lifestyle makit-an sang tao nga lain kami ikumpara sa iban. And through this lifestyle, Ginoo, ining mga katawhan madihon namon pakadto sa imo. Salamat gid nga ikaw nagapamati sa amon pangabay kag pakamaya ang tanan namon nga mga viewers kag tanan ni mga kauturan sakop sang West Visayan Conference. Among ginapasalamatan ini sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So salamat gid mga kauturan, no? Pipila na lang ka mga topiko ang aton pagatunan kakabay pa nga padayon naton nga sundan ini nga programa Choose Life and Good Health. Good night everyone.